Romualdez versus Remulla, laglagan issue. So ngayon dad, nagpost si former Speaker Romualdez ng isang 11-minute video na nag-explain ng kanyang sitwasyon at side. Sinasabi niya na wag daw siyang gawing political scapegoat ng ombudsman. Dapat daw sundan ng ombudsman yung mga ebidensya kung saan patungo yung totoong mga korap at totoong mga gumawa at totoong mga may sala. At sinasabi niya, bakit siya pinipigilan mag-travel? Kailangan niya yun for his medical requirement kasi may angioplasty daw siyang kailangan pagdaanan dun sa Singapore. Ngayon naman, sinasabi ni Ombudsman Remulla na kailangan mahawakan ang travel ng mga tao tulad ni Speaker Romualdez or former Speaker Romualdez kasi daw baka wala na daw mapanghawakan ang ating bansa sa mga involved na dapat maimbestigahan dito sa mga nangyari mga anomalya sa flood control issues. Kaya sabi daw niya, dapat daw may travel clearance siya at may lookout bulletin para hindi siya muna palayain na makatravel kasi baka hindi daw ito bumalik at wala na daw mapanghawakan ng ating bansa. At syempre, kailangan daw niya maimbestigahan kung ano yung mga nangyari at siya daw ang isa sa mga key figures na kailangan maimbestigahan dito. Ngayon naman, ang sinasabi ni former Speaker Martin Romualdez sa kanyang video na 11-minute video na in-explain ng kanyang side na alam daw niya kung ano yung mga nangyari at wala daw siyang kinalaman dun dahil si Zaldico daw at si Cheese Escudero talaga ang mga nagmaniubra ng mga small committee at kung ano-ano daw yung mga pinasok daw sa mga budgets. At syempre, ang pinaka-main daw na talagang possible culprits ng mga corruption syempre yung mga implementing agency sa executive side kasi sila daw ang nagpatupad ng mga execution ng mga project na ito, hindi daw yung legislative. So ngayon dad, ano nakikita mo dito? Kung papanoorin kasi natin at pakikinggan natin yung kanyang video, makikita naman natin na sinasabi ni former Speaker Romualdez yung mga proseso na pinagdadaanan ng mga budget bago ito maaprubahan at bago ito ma-release o bago ito mapakawalan sa mga kontraktor. No? So tama naman yung kanyang paliwanag. No? Kung titingnan mo, sinabi niya nga na lahat ng budget nagsisimula yan sa mga iba't ibang sangay ng pamahalaan sa executive department. No? So bawat departamento ng gobyerno, sila yung bumabalangkas ng kanilang budget at pagkatapos sinusumiti nila ito sa Department of Budget and Management, sa secretary. No? Tapos yung secretary naman, repasuhin niya to bago niya pakita sa Pangulo at pagkatapos bago isasubmit ito sa Kongreso. At pagkatapos sa Kongreso, ito iaakyat sa Senado at para nagkakaroon ng parang reconciliation yung merong gustong baguhin ng Senado, may gustong baguhin ng Kongreso, nag-uusap yung dalawang kapulungan para sa ganon marepaso nila ng gusto maging pulido yung budget na ngayon isasabit naman nila sa Pangulo para pirmahan ng Pangulo. Ang Pangulo naman kung may nakita siyang binago sila doon o may nirepaso sila doon na hindi niya gusto, pwede niyang ipadelete yun o papalitan o ipabalik para sa ganun baguhin nila. So ganun yung tamang proseso. Maganda yung kanyang paliwanag tungkol doon sa proseso na sinasabi naman natin talaga may proseso yan. Na kaya nga nagsisimula yan sa mga iba't ibang sangay ng pamahalaan, departamento at yung Department Secretary for Budget, siya dapat ang sumuri at sumaliksik kung tama yung mga numerong nilalagay doon at kung tama ba yung paggagastusan. So doon sa puntong yun, tama rin siya doon. Pangalawa, sinasabi rin niya na tama rin yung kanyang punto de vista na pag naaprubahan na yung budget at ito ipapatupad na yung mga proyekto, ang nagpapakawalan ng pera, siyempre, kung sino yung sangay ng gobyerno na nagpapagawa ng proyekto. So, for example, kung ito ay under Department of Public Works and Management, sila yung nagpapabidding ng mga proyekto at yung ibabayad sa mga kontraktor, inaaprubahan ng Department of Budget. So, doon sa puntong yun, tama siya doon na sinasabi niya na yung as far as he's concerned, na hindi lang naman siya ang involved dito sa mga isyong ito. Bagamat siya yung speaker that time, na siya yung nag-approve din ng budget na isasampa sa Senado at ipapa-aprubahan sa Pangulo, hindi lang naman siya ang involved sa pagpapakawala ng pera at sa pagbabalangkas ng budget. So, up to that point, tama yung sinasabi niya. Pero, ang pangalawang issue kasi dito, ang sinasabi natin, papaano na impluwensyahan ng mga taong may kapangyarihan katulad niya na may i-award yung mga project na yon sa mga contractor na to na naging kasapakat nila sa mga katiwalian. Yun ang issue kasi dito, na nagkaroon ng katiwalian. Kung walang katiwalian, siguro na nangyari, wala nang kikibo. Pero dahil sa may mga ghost project at substandard project, kaya nagkaroon ng ganitong klaseng investigasyon at ganitong klaseng mga akusasyon. So, balikan naman natin yung punto de vista ni Ombudsman. Ang kay Ombudsman naman kasi, ang sinasabi niya,
dahil sa meron na nga mga allegations o meron na mga kaso na naisampa laban sa mga involved na mga tao at nababanggit yung kanyang pangalan. So kung dahil nababanggit ninyo yung kanyang pangalan, bagamat wala siyang pirma doon o wala siyang kumbaga maipapakitang na kasama siya sa mga kontrata, dahil nababanggit yung mga pangalan niya, una, at pangalawa, nabanggit din yata na meron ng parang Anti-Money Laundering Council na mga dokumentong nakalap sila. No? Parang gano'n ang pagkakaintindi ko. At doon sa Anti-Money Laundering Council na mga documents na meron sila, parang nakikita rin na merong mga pera yatang dumaan sa kanyang account o sa kanyang mga kumpanya o sa mga kanyang kakilala. No? So yun ang mga issues kasi dito. Kaya syempre, kung titingnan mo naman kay Ombudsman, dahil nasasangkot ka na, nababanggit niya pangalan mo, so you are one of the possible potential suspects. Kaya nga parang hindi niya pinapayagan muna o ayaw niya bigyan ng travel clearance dahil nga ang kanyang punto de vista is yung isang congressman natin, dating congressman na si Saldico, nakatakbo at ngayon ay hirapan ng gobyerno na pabalikin. At nababanggit din siya ni Saldico na isa sa mga parang nakinabang dito sa mga katiwalian na to. Kaya nga, nag-iingat din siya na hindi ka na rin bigyan muna ng travel clearance kasi nga hindi pa tapos yung investigasyon at mukhang may kaso pa yatang isasampa laban sa kanya. Ngayon, kung uunawain naman natin si dating speaker na sinasabi niya kailangan niya magpa-heart operation, angioplasty kasi sa puso yan eh. So, ang ibig sabihin nun, kailangan niya ng medical attention. Pero bagamat sinabi ng ombudsman natin na pwede mo naman gawin yan dito sa bayan natin, hindi naman kinakailangan mag-abroad ka. So, merong punto din naman ang ating ombudsman kung titingnan mo at titimbangin mo yung mga sinasabi niya. Kaya nga sinasabi natin, siguro ito nga yung sinasabi natin, lessons to learn no, sa mga opisyalis natin. No? Kung talaga meron kasi mga ganitong katiwalian at nasangkot kayo o kahit na sabihin mong hindi tayo guilty dahil nabanggit lang tayo, syempre talagang magkakaroon niya ng mga proseso na hindi tayo magkakaroon ng kalayaan para makapagbiyahe. No? Kasi nga talagang kasama yan sa responsibilidad natin, pananagutan natin bilang isang opisyal. Ngayon, Dad, siguro yung main issue ko dito is not the technicality na sinasabi ni former Speaker Martin Romualdez na hindi dapat siya yung napangalanan dahil may proseso na DPWH, may si Chis Escudero, Department of Budget, Zaldico, etc. Yung point ko, yung issue ko with this is not with the technicality that he's saying, which is, you said nga na very good points, very factual points naman yung sinasabi about the technicality. I think yung problema dito is how it looks. Kasi it's very suspicious, diba, Dad, na the moment na nahuli si Zaldico, who's been on the run for the past year or so, na nagtatago siya, na supposedly meron siyang maraming evidence, maraming testimonies against former Speaker Martin Romualdez, the day that he's caught, biglang nag-apply naman si former Speaker Martin Romualdez to fly out of the country. Of course, he's saying that he promises to return. Pero I think the Ombudsman has a good point. Kasi what if he becomes another Zaldico? They just supposedly caught Zaldico ngayon sa Europe, and now that they're bringing him home, maisa naman na supposedly key figure sa corruption scandal na lilipad naman. And what happens if he flies to Singapore and then himself disappears into Europe? Then we have another. So I'm sure the Ombudsman doesn't want that to happen. But it looks very bad for former Speaker Martin Romualdez that he's flying now of all times right after they catch former Congressman Zaldico, who's pinning a lot of the blame and who's sharing a lot of the blame with former Speaker Martin Romualdez. And what makes this very interesting rin naman kasi is Zaldico is saying na he's involved nga with all of this corruption, pero he's saying na a lot of the money that he collected was being delivered to former Speaker Martin Romualdez. Now, the hard part to believe here is, one, isn't it very suspicious and very, very bad looking for former Speaker Martin Romualdez to apply to fly out of the country right after they catch another person that we've been hunting down who's linking him to the corruption issues? And two, it's still very hard to believe that he's pinning the blame on a lot of other people like Chis Escudero, Zaldico, DPWH, DBM, when he in fact is, let's put it this way, has the command responsibility bilang Speaker of the House. Shouldn't he have been aware of all these things? And considering that apparently a lot of packages were being delivered to his house or to himself, as per Zaldico and a lot of these other witnesses, it makes it very strange, diba, na would he be accepting all this money and not questioning? Still, isn't that still a sin or guilt of omission or of not knowing or of being incompetent in your job? So that means at one point or another, he had to have suspected something was going on kung maraming ang pera ang nadideliver sa kanya. And clearly, it really looks like he's running away
to become the next Zaldico. And so I can't help but agree that the ombudsman really has to hold someone like former Speaker Martin Romualdez in the Philippines, because he's most likely going to run away. That's what it looks like to me, Dad. Do you think that's what he's trying to do, or do you think he's honest with his health problems? Sinasabi nga natin kasi na yung command responsibility, definitely, no, may command responsibility siya being Speaker of the House, kasi hindi ka naman magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi rin babasbasan ng Speaker. No? Kasi kadalasan, pag Speaker ka, it's an unwritten rule. Alam naman ng mga kababayan natin yan na pag ikaw yung Speaker, siyempre, kung ano yung gusto mo, kung sinong gusto mong iupo, yun ang susuportahan ng karamihan ng mga namambabatas. No? Pangalawa, kasi pinsan siya ng Pangulo, so siyempre mas ginagalang siya, nirerespeto siya, at kinatatakutan siya. So kung sino yung gusto niyang iupo, siyempre yun ang pagbibigyan nila. Kasi nga, lahat ng congressman umaasa rin na yung mga budget nila galing sa Pangulo yan. Ang nagre-release yan, Department of Budget na nirelease for Congress. So pwedeng maipit sila o hindi sila mabigyan ng proyekto kung hindi nila susundin yung gusto ng Speaker. So pagdating sa ganung kasing issue, yun ang usapan kasi dito. Pag ikaw yung Speaker, ikaw more or less ang pinakikinggan ng mga kasama mo kung sino yung gusto mong iupo. Inupo niya kasi si Saldico as Chairman of Appropriations Committee. So as Chairman of Appropriations Committee, kasi sila yung bumabalangkas at sila yung nagdidikta at sila yung may kapangyarihan na burahin o dagdagan ang mga budget ng bawat departamento at mga bawat proyekto. So up to that point, tama yon, no? Talagang meron siyang command responsibility at may pananagutan siya up to that point. Kasi ilang taon din na upo si Saldico as Chairman of Appropriations Committee. So sa tagal na yon, kung hindi niya alam ang ginagawa ni Saldico, at sinabi mo, omission yon of responsibility. No? So meron din siyang pananagutan talaga. Pangalawa, siyempre kung speaker ka, imposible naman na hindi mo malaman kung ano yung ginagawa niya kasi nga lahat naman magkwekwento rin sa iyo. So magkwekwento sa mga mababatas kung ano yung mga nangyayari, etc. So pangatlo, kung titingnan naman natin kasi ano ba yung mga naging motibo siguro kung ito'y haka-haka natin. No? Ano ba yung mga motibo? Bakit hinayaan nila na maniobra o gumawa ng paraan si Saldico sa mga proyekto niya? Kasi siguro nga, ito reality to talk to. No? Sa politika kasi, kinakailangan nila mag-raise ng campaign fund. Kasi during that time, kung naalala ng mga kababayan natin, ito'y papuntang 2025. Dito na yung mga midterm election ng mga senador at mga congressman tatakbo bilang politiko. So kailangan nila ng pondo for advertising, for mobilization ng mga kanilang barangay leaders, etc. So that's why naghahanap sila ng pondo. Kaya siguro si Saldico ang naatasan na mangalap ng pondo para suportahan yung kampanya ng partido nila. So yan yung tinatakbo kasi nito. No? Bakit ba nagkaganito? So ito ba'y dahil lang sa pagkagahaman nila o dahil ba ito'y merong pangangailangan at doon sa pangangailangan na yon nahaluan na ng pagkagahaman. Ito yung mga nangyari kasi dito. So siguro sa aking tingin si Saldico ang naatasan na mangalap ng pondo para suportahan yung kampanya ng kanilang partido at ng partido ng ating Pangulo during that time for 2025 election. So sa pamamagitan yan, nag-isip naman ng paraan itong si Saldico, dating Congressman Saldico, para nang sa ganon ay makakuha siya ng mga suporta ng mga contractor na magbibigay ng tulong sa kanilang partido at sa kanilang kampanya. Yun ang nakikita kong tinakbo nito. Kaya lang, nung tumakbo na to, mukhang nahaluan na ng mga raming kabalbalan kasi yung ibang contractor nandaya na, nag-substandard dahil nga sa tingin nila malaki na yung ibigay nila. O pangalawa naman, ibang kawani ng ating Department of Public Works, nakita nilang merong nangyayaring bigayan ng pera, gusto na rin nila makisawsaw, kaya sumali na rin sila at sila na yung nagpatupad ng mga ghost project para kumita rin sila. So kaya yung sinasabi niya, meron din katotohanan yun na hindi lang siya yung dapat bintangan. Wag lang siya yung gawing parang palusot, no? Siya yung tagasalo ng kanilang mga kasalanan dahil lahat sila nagkasala, lahat sila nakinabang, pero parang bakit siya lang yung iniipit? Siya yung siya yung nilalaglag, siya yung tinatapon, siya yung scapegoat of fall guy na sinasabi. Kaya ngayon sinasabi niya, hindi lang siya dapat panagutin, pero lahat ng mga kawani ng Department of Public Works, Executive Department, na nakinabang doon sa ganitong klaseng patakaran at pamamaraan.
Ngayon naman, sinasabi dun sa isang interview sa TV5 or sa One News PH na tinatanong nung reporter na nung sinabi ni former Speaker Martin Romualdez na wag daw siyang gawing scapegoat dahil marami daw siyang nalalaman na ibang mga corrupt officials at wag daw siyang gawing scapegoat para sa corruption ng ibang public officials, at sinasabi niya marami daw siyang nalalaman tungkol sa current administration and even the previous administration na mga nangyayari, mga supposed corruption. Tinatanong ng reporter dun sa One News page, para saan kaya ang mensahe niya nung sinasabi niya to? Is this supposedly a message directed towards somebody in position in the government? What do you think, Dad? Well, kasi nga kung titingnan naman natin, ganitong kalakaran, nangyayari na to ever since. No? Hindi lang naman to sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Nakita naman natin, kahit na nung panahon ni President Duterte, nandiyan na si Saldico, isa na rin sa mga mabatas. At even before that, no? Even during the time of President Pinoy, nandiyan na rin si Saldico. No? Kaya nga kung sasabihin natin, sino ba talaga ang mastermind? Siguro sa tingin ko kung sino yung mas marunong sa ganitong mga pamamaraan. No? Kasi nga, that time, ang sinasabi nga nila, contractor kasi si Saldico, si Martin bagong salta din doon sa Kongreso, I think, no? Na mas senior yata si Saldico sa Congress kaysa kay former Speaker Martin Romualdez. So, kaya nga naituturo din o parang nababanggit niya na si Saldico at si Senator Chis Escudero mas may kinalaman dito sa mga isyung ito. No? But do you think by saying this message, is it a warning shot to somebody in government right now that he might spill more beans? Kasi parang yung tingin ng reporter, parang by saying these exact words, parang may pinapatamaan ba siya, or is this message for the Philippine people or for somebody in government? What do you think? Well, it's very possible, no? Kasi kung titingnan naman natin, parang sinasabi niya, kung ako lang isasabit nyo, sasabihin ko na lahat, no? Pero even assuming for the sake of argument na meron nga siyang nalalaman sa mga nangyayari at marami pang nakakataas ang involved sa ganitong mga katiwalian, ang question kasi dito, does he have enough proof or evidence? And at the same time, does he have corroborating witnesses or evidences to prove na yung mga mas nakakataas sa ating gobyerno ay involved nga dito? Kung meron, then of course, that's the problem. No? That will be a national problem because definitely maaaring magkaroon ng mas marami pang impeachment cases sa ating bayan. No? Kasi nga, katulad sinabi mo, yung sinasabi niya yun, pag i-analyze mo, hindi niya binibitiwan yun para lang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Binibitiwan niya yun sa mga mas nakakataas pa sa ating pamahalaan na maaaring na-involved din sa ganitong mga katiwalian at ganitong korupsyon. Kaya nga sinasabi niya, pag ako lang ang ilalaglag ninyo at ako ilalagay niyo sa corner para siyang pusa na naipit, mangangalmot din siya. Parang sa ganun, hindi lang siya. Sinabi niya, if I'm not mistaken, sinabi niya, I will not go down alone. Parang ganun. No? So sinasabi na, idadamay ko kayo kung ako'y ilalaglag ninyo. So parang humihingi na rin siya ng saklolo. At the same time, nagpapakawala siya ng parang warning, no? Na wag niyo akong pabayaan ilaglag kasi nga mas marami kayong kinalaman dito. Parang yun ang pagkakaintindi ko sa kanyang statement. Ngayon, Dad, the question with this threatening statement, let's call it a threatening statement to say na I'm going to take down everyone with me if I go down, diba? Parang if I go down, everyone goes down with me. But with regarding this statement, because for the longest time, people assumed na kasi siya yung pinsan ni President Bongbong Marcos na he would be protected by the President of the Philippines, diba? But now that the Ombudsman, the DOJ are not even allowing him to travel, it seems like President Bongbong Marcos is no longer protecting him. And siguro with good reason, kasi kung siguro masyado mabigat na si former Speaker Martin Romualdez, syempre, Bongbong Marcos protecting him would only make Bongbong Marcos look bad. But I think it's safe to assume, and I'm going to make this assumption, na him saying na if I go down, you'll go down with me, something like that might be directed towards the president or his own cousin. So do you think he's forcing the hand of his cousin to protect him? But isn't that also a bad move? Because if President Bongbong Marcos allows him to travel and he doesn't come back, just for the sake na ma-protect yung pangalan niya, masisira pa rin si President Bongbong Marcos, di ba? If he says, sige, I'll protect my cousin, you can fly, go ahead, disappear, basta wag mo lang sabihin yung mga daming accusations against me or my administration, you're fine. But that in itself would be a very damning accusation against President Bongbong Marcos. So, in a way, isn't the president in a lose-lose situation? He forces Martin to stay, Martin reveals a lot of scandals that may be proven or not, or that's a loss for Bongbong. He allows Martin to leave, becomes a national and international scandal that he protected his own cousin who supposedly had dirt on him. It also makes him look bad. So, what is the best choice for President Bongbong right now?
Well, sa akin kasi, sa nangyayari ngayon, parang ang sinasabi ng ating Pangulo, yun ang pinapakita niya, no, na hindi kita pinoprotektahan kasi hindi naman ako kasama riyan. No? Kasi kung pinoprotektahan niya, ibig sabihin kasama siya doon. No? So pangalawa, kasi sinasabi rin ni Ombudsman, kung hindi ako nagkakamali, na parang meron sila nakitang money trail. No? Yung sinasabing money trail dahil I think may mga nakuha na silang papeles o dokumento sa Anti-Money Laundering Council at nakuha na yata nila yung mga account o bank account ng ating dating speaker at may nakita siguro silang mga hindi tutugma doon kaya nga sila ay naglakas loob na pagbawalan siya bumagbiyahe. No? So, yun ang mga issue dito. Pero tama yung sinabi mo rin na sinabi mong hindi kaya lose-lose situation to para kay Pangulong BBM. No? Definitely, it's a lose-lose situation for him kasi una kamag-anak niya, pinsan niya. Pangalawa, binasbasan niya na maging speaker. Kasi alam naman natin sa Kongreso, hindi ka pwede maging speaker kahit na sinasabi nilang hinahalal ka ng 300 na congressman by majority. Pero kadalasan, ang nangyayari, ang katotohanan na nangyayari, ang speaker ay nananalo lamang bilang speaker ng Congress o ikaw yung pinuno ng mga congressman kung ikaw ay may basbas ng Pangulo. Kasi ang mga congressman susunod sila kung ano yung gusto ng Pangulo, bagamat ito'y hiwalay na sangay. In reality, hindi ito nangyayari. In law, in technicality, talagang separate body ang Congress sa Senate from the office of the President. Kasi nga, meron tayong tatlong sangay ng gobyerno, di ba? Executive branch, legislative branch, where the Congress and Senate are there, and then the judiciary branch, nandiyan ang mga Supreme Court at mga Court of Appeal. So yung tatlong branch ng government, meron silang kanya-kanyang independent role, responsibility, authority, and power, mga kapangyarihan. Pero in reality, ang nangyayari sa katotohanan, ang judiciary at ang legislative, kadalasan yan, sumusunod sila sa gusto ng Pangulo. Bakit kamo? Bakit sila susunod sa gusto ng Pangulo? Bagamat sila hiwalay na sangay na sa konstitusyon natin. Kasi nga, ang pera na kanilang gagastusin, nanggagaling sa Department of Budget na pinamumunuan ng ating Pangulo. So kung hindi ka gusto ng Pangulo o galit sa yung Pangulo, pwede niyang ipitin yung budget mo o yung pera mo. Pwede niyang sabihin no sa Secretary of Budget na wag mo munang pakawalan, i-delay mo, ipitin mo. So malalagay ka sa mahirap na katayuan. Kaya yun ang dahilan, kaya nga sinasabi natin na pag Pangulo ka, talagang napakabigat ng iyong responsibilidad at pananagutan. Pero katulad sinabi mo rin, no? No-win situation for the President. Kasi nga pinsan niya, kamag-anak niya, at pag itinuro siya, siyempre kahit nasabi mong hindi siya kasapakat sa mga katiwalian, mas maraming taong maniniwala dahil magpinsan sila at binasbasan mo na bigyan ng kapangyarihan. So there's really a lot of lessons to be learned in this kind of circumstance. As a professional, as a manager, as a leader, marami tayong mapupulot na aral dito. Ang aral diyan ay napakahalaga na dapat nating unawain para hindi natin hindi tayo malagay sa ganitong alanganin sa ating sa ating buhay. Kaya mga kababayan, napaka-importante ng edukasyon. Yan ang pinaglalaban namin sa Ilocano Defenders Party List. Kasi syempre, marami mga siraan, marami mga aligasyon, marami mga akusasyon na nangyayari dito sa ating lipunan. Hindi na natin alam or hindi na alam ng ating lipunan kung ano yung mga tama at ano yung mga mali. Pero pag mataas ang edukasyon, mas maintindihan nyo kung ano yung mga nangyayari sa ating lipunan. Sino yung dapat na mga liderato na inyong isusulong kada eleksyon. Kaya pag may edukasyon, tatalino ang bayan, gagaling ang bayan, aasenso ang bayan. Para sa edukasyon, Ilocano Defenders Party List. Ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang gusto namin dito sa Ilocano Defenders Party List ay umunlad ang Pilipinas at gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. At para mangyari yun, kailangan natin mag-select ng mga better leaders at para magkaroon tayo ng better leaders at better critical thinking to choose better leaders, kailangan umangat ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino. Kaya yun ang layunin ng Ilocano Defenders Party List. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang isinusulong po namin sa Ilocano Defenders Party List ay isang Philippine Dream, the Philippine Dream. Ano po yung aming pangarap? Ano po yung aming panaginip para sa ating bayan? Isang bayan na merong moralidad, merong pananagutan sa kanilang mga katungkulan. Isang bayan na may mga mamamayan na may sapat na kaalaman para sila magkaroon ng mas masaganang kinabukasan. Isang bayan na ang korupsyon at katiwalian ay hindi sinusuportahan, hindi tinitingala at hindi pinagbibigyan ng mamamayan dahil alam nila kung ano ang tama at mali, ano yung mabuti at hindi. Yan po ang aming isinusulong, the Philippine Dream for every Filipino to have a better life, to have a better future, and to have a better direction. Ako po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.